Pagpapalain. Pagpapalain siya. Kaya ang history ngayon kay Abraham, Pinagpapaalam. bilyonaryo si Abraham. Kaya ang Gentile kinunik sa kanya. Amen. Bago ka makunik sa kanya, dadaan ka muna kay Kristo. Ito yung pinalitiyan pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan maintindihan natin to. Sapagkat tama sinabi ni Pastor, hindi pwedeng preach ka lang dito, utuin mo lang yung mga tao tungkol kay Jesus Christ, pero hindi mo alam kung anong direksyon. Sa Revelation chapter 1, verse 11, okay, pakibasa po. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, at sa Esmerna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardes, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Sige, basahin natin kung anong klaseng church ng Philadelphia yan. Okay, basahin natin yung nakakita. Anong klaseng church yan? Philadelphia. Brother John? The Loving Church. The Loving Church. Okay, basahin muna natin yung scripture. Revelation chapter 3. Nasa 3 na yan. 37. Basa. 3:7. Ganito po ang ating mababasa. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ay isulat mo, ang mga bagay na ito na sinasabi ng banal, Revelation. niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailapat ng sino man, at naglalapat ay di maibukas ng sino man. Yan. Ang magbukas lang yan at maglapat, yung may hawak ng susi. Amen. Okay? Yan may hawak ng susi. So alam natin, tama sinabi niya nanay, na ang susi, ang Diyos in the name of Jesus Christ. Si Jesus Christ, yun yung susi. Yung way naman, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. 14:6 nandiyan. Si Jesus Christ din. Okay. Yan ha. Ngayon, papasok tayo dyan. Tuloy mo. Pasok. At verse 8, ganito po ang ating mababasa. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Narito, inilalagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas Amen? na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinutupad mo ang aking salita. Tigil mo na. 3 kinds of... Actually, hindi ko gagamitin yung salitang rapture eh. Caught up Kasi yan. sa Biblia, Pastor, pwede harvest. ha? Harvest. Habis. Kasi ang definition niyan, rapture or caught up in the air is left behind. No? So, ang sa scripture talaga niyan, tingin mo nga sa 1 Thessalonica, Paggamit yan. 3 kinds of caught up in the air. 4:17 ng Thessalonica, Spelling ng caught up. C-O. C-O-U. Ay, C-A-O. C-A-O. C-E-O. C-A-O. Oo. Sunod. U. U. U po. Sunod. G-X-T. J-H-T. Ah. Caught up In the air. in the air. Tama ang scripture? 3 kinds of caught up in the air. 1, Brother John. Yung pre-mid. Pre, Ay, Revelation 3:3. free trip. Great Tribulation. Yung ikalawa. Number 2, Brother John. Mid-Revelation. Mid tribulation. Yung ikatlo. Pangatlo, Great Tribulation. Post. may pangatlo kanina, binanggit si Brother John eh. Pan-trib. Fun, P-A-N. Pan, P-A-N. pal, Pan. pan, P-E-N. Tingin mo ulit. Okay, pag-check mo na. Mid-trip. Mid-trip. Mid-trib. Mid-trip. Tribulation yan. Siglit na yan eh.
Magaling ka ba sulat, Syra? Sana lumaki na yung bibi para ikaw na magsulat dito, ha? Mukhang magaling ka mag-handwriting sa akin, eh. Okay? Number 3. Number 1, free tribulation. Mid. Number 2, mid-tribulation. Number 3, Hindi ba Great Tribulation? di ba Great Tribulation? Alam ko Great Tribulation ang Great Tribulation. O, parang yan ang binanggit mo, Great eh. Tribulation. Okay. Great. Great. G-R-E-E-T. Tribulation. Great. Tribulation. Yan ang kapighatian. Malaking kapighatian. Ngayon, sa ibang understanding po niyan, nirespeto natin ang understanding ng ibang mga manggagawa sa Panginoon tungkol sa latag that we have 3 kinds of rapture or caught up in the air. Biblically, ito po ang pinaliwanag ng 1 Thessalonica, chapter 4, verse 17. Hindi ako nagkakamali. Opo. Okay, pakitingnan muna. First Thessalonica 1 Thessalonica 4:17. Ganito po natin mabasa. Kung magkagayoy tayo'y nangabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Okay. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Tingnan nyo, ha. Yung tatlong ito, lilinawin natin doon sa 1 Thessalonica kung paano pinosisyon yan. Una, basa, balikan mo ulit. Sabi dito, kung magkagayoy tayo'y nangabubuhay na natitira. Tayo ba'y nabubuhay ngayon natitira? Yan ang tanong ngayon. Tayong nabubuhay na nangatitira, Ay kukunin. kumusta tayong nabubuhay ngayong natitira? Katulad ba tayo sa Philadelphia? May pag-ibig. Basa mo na doon sa Philadelphia Church. Revelation chapter 3 verse 8. Is good. Sige. Sige muna tayo. Sabi dito, at sa angel ng iglesia ng Philadelphia ba? Laodicea. Philadelphia. Ay sulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi ng banal. Niyaong totoo. Niyaong may susi ni David. Niyaong nagbubukas at di may lapat ng sino man. At lalapat at di may bukas ng sino man. Ngayon, kung yung mga nabubuhay ngayon na nangatitira, halimbawa po, tayo, okay, ikaw-connect natin sa sarili natin, salamat sa Diyos. Binuksan na kaya ito? Amen. Nagbukas na kaya ito sa atin, yung may karapatan na magbukas at magsara yung aklat na yon. Amen. Halimbawa, itong free tribulation, mid-tribulation, great tribulation, nabuksan na kaya ito sa atin as Philadelphia Church. Di ba? Okay. Pinangahawakan na nga. Dito, sa 1 Thessalonica, itong mga buhay ng titira. Okay. Pangalawa, Teka. First Thessalonians 4:17. Opo. Upang aagawin kasama nila sa alapaap. Pangalawa, aagawing Kasama nila sa alapaap. Sa mga alapaap. Sa mga. aagawin Sa sa mga mga alapaap. 4:17. Plural. alapaap. Mga alapaap. First Thessalonica. Sunod. Sunod. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Tuloy. At ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun. Sa Panginoon tayo. Panginoon Tayo magpakailanman. tayo magpa Kailanman. Okay? kailanman. Okay. Praise the Lord. Now, sa part ng Christians, katulad natin, salamat sa Diyos sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon bilang mga Christ believers. Now, sa edad natin ngayon, yung word na sa Panginoon, magpakailanman,
kailangan natin titiyakin Amen. yung ating pagiging sa Panginoon magpakailanman. Tanong, saan natin makita ang free tribulation made in great tribulation? Di ba kay Christ lang? Paano niya dinesign? Para po, hindi tayo maging katulad sa Laodicea. Anong sabi doon sa church ng Laodicea? Malahini nga. Last church. Malahinin na. Susukat. Revelation chapter 3, verse 7. Hindi man lang yung Mm. hanggang. Revelation ano yun? 3:11. Revelation 3, 7. 7? Hindi. yung tuloy-tuloy na yun. Pagmula Episo hanggang Pergamo, yan, Philadelphia, yung dulo. Pansilan natin. Apocalypse. Okay? Okay? Ikaw. Laodicea. Revelation man, ano, 1:11. Ano ang Ayan, church ayan. ng Laodicea? At sa anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito at sinasabi niya, siya nawa. Sa saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Revelation, ano yung pastor? Tuloy po. 3:14. Sige. Nalalaman ko ang inyong mga gawa na Ano? ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig sabihin, yung declaration po doon sa church ng Laodicea, alam niyang may Diyos, alam niyang may gawain, alam niyang may mga palatuntunan ang Diyos. Masipag sa gawain, naglilinis, nagpipintura, ang ganda talaga ng paggagawa. Pero may laban ang Diyos. Amen. Anong laban ng Diyos? Ang laban, nalalaman ko yung mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, manatili sa isang kalagayan. Yan. Kaya sapagkat ikaw mahalahininga at hindi mainit malamig man, ay isusuka kita. Amen. Ayaw. Praise the Lord. Nakakain na ba kayo ng sobrang init at sobrang lamig? Amen. Maglaban ang iyong kabuhi. Tulog. Kung sa Bisaya, magsusuka ka di oras. Ang Diyos pala, by literal way, kung sa pagkain ng pag-uusapan, Susukat talaga. hindi, nagsusuka din pala ang Diyos. Ibig sabihin, kapag ang aral at hindi madetalye ito, isusuka ang Diyos. Kasi lahat ng tao ngayon, tulad ng pinaliwanag ni Brother John, marunong sa lahat yan. Mahusay sa lahat yan. Kaya sabi ni Brother John, papasa kaya kay Pastor to. Ganda ng kanyang, alam mo, bilib ako sa espiritu nito eh. Talagang nandun yung precaution niya. Okay. Ngayon, titingnan natin ha. Ang sabi dyan sa church ng Laodicea, Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. sino nakaranas ng kabuhi? Wala sa yung babae. Oy, hindi lang sa pagbubuntis para kang magsuka. Hindi ha. Lamig. Pag napabayaan mo ang almusal, pananghali, hapunan, pinasok mo ng lamig, digwa ka, sabihin ni Nanay Titilma, Mabdos na Nanay Sani. Oy, Mabdos, 80 anyos, imposible na yun. Sumakay ka lang ng pasto ng Ferris wheel, Oo. masusuka ka. Suka ka din. Amen. Ang Diyos pa. Okay. Oy. Ngayon, itong church ng Laodicea, internationally, alam ng lahat ng church, ang klaseng church na yan, liban lang sa Philadelphia. Now, ibig nating i-indicate ang ating sarili dyan sa tulong ng Diyos, pero iisa lang ang makagawa niyan, Diyos. Pag binuksan niya. Okay? Ngayon, paano nagbukas ang Diyos? Tanong. Dito sa free tribulation at paano magkaroon ng free tribulation ang Gentile, paano mangyayari ang mid-tribulation, paano mangyayari ang great tribulation. Ang design ng Diyos, ito lang po. Kaya tinuro yung aral sa Exodus chapter 20 verse 8. Oh, basahin natin. Exodus 20 verse 8. Ito po ang mababasa natin, mga kapatid.
alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa English, The English, remember the Sabbath day to keep it holy. yun. Ibig sabihin, yung Philadelphia Church, ang church ngayon ay matawag nating holy. Amen. Amen. Sa time natin ngayon, yung church na yun, kailangan makita natin kung bakit may order ang Diyos. Actually, itong Exodus chapter 20 verse 8, nasa ilalim ng 10 utos ng Diyos. Amen. Okay. Sa 10 Commandments po, walang makasunod dyan. Lahat nagkasala po, walang matuwid. Pero, through Jesus Christ, by His ordinance, makalakad tayo habang nabubuhay, hindi ka nagkakasala. Sapagkat sabi ng 1 John, mag-iingat ka sa iyong sarili. Okay. Ngayon, itong 7 days na ito, that God was rest on the 7th day, yan po ay tumutukoy sa 7 Church of Ages. 7 Churches of Ages. Churches of Ages. Yan. Pito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong 7 na ito ay tumutukoy sa 7 days a week. First day, second Ano day. ang first day? Monday, Monday. Tuesday, Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sunday pa. 7. Sa church na declaration, ang Sunday ay tinawag na first day of the week. Ang second day ay Monday. Monday. Sunod, Tuesday. Tuesday. Sunod, Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. ilang araw? Ito. 7 days 7 days. plus 7 days. I-total mo. 14 days. Why? Diyan pinatay ang kordero Ng Diyos. sa Exodo chapter 12. Kaya nakalabas si Moises sa Israel. Sa time natin, kapag tama ang ating celebration, makalabas din tayo sa sistema ng Laodicea Church. Therefore, ma-ignite ka sa Philadelphia Church. So, paano? Okay. Itong 7 days a week, tingnan din na, hindi yan sinulat din ng mga apostol, kundi nagbigay ng propesya ang Diyos kay Propeta Daniel in chapter 9, verse 27. Okay, basa. Daniel 9:27. Amen. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. At pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas, at pagkapasya ng magbubuhol ang puot sa maninira. Kaya kailangan talaga siya merong caught up or rapture. Dahil ipinasya na ng Diyos doon sa propesya na yung paghain tigil na. Okay? Yung paghandog, pamahiin, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga mula sa mga ninuno ng mga kaalaman, pinaalis na yon through Jesus Christ. Ngayon, ang sabi doon, tatapusin niya ng isang linggo at Kalahati na. basa. At pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo. At sa kalahati ng sanglinggo. Yan. Isang linggo At at kalahati ng isang linggo. Kung napansin niyo po, merong revelation dito na inilahat yung mid-tribulation. Kung napansin niyo rin, pag sinabing mid, ano ba yan? Sa dulo? Middle. Gitna. Okay? So, tingnan natin na. Itong design na ito, alam natin na ang bigay ng Diyos sa Biblia, hindi Lunes na sinabi, Martes, Merkulis, kundi first day, second day, third day, fourth day, fifth, sixth, and seventh day. Sino nagbigay ng pangalan nito? Romans. Yan ay para sa tao. Tulad natin,
Para alam natin kung anong araw ngayon. Anong araw ngayon sa kalendaryo? Anong petsa? 8. O di alam. Pero hindi galing sa Diyos yan. So meaning, itong tatlong ito, nilinaw yan tungkol dito sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Paano natin matutup yan? Okay, i-share ko lang po yung atin pong pagkaalam dito. Hallelujah. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Sa declaration ng Matthew chapter 28 verse 1, ang Sunday ginawang first day of the week. Tama po ba? Okay. Pakibasa po na. 28 verse 1, na nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Yan. Walang sandit dito. Sabi ko sa aking mga kaibigan, mga profesor, sang-ayon ba kayo na ang Sunday ay tawaging first day of the week? Sabi niya, opo. Paano niyo patunayan sa scripture? Yan ang sabi. Sabi ko, bilangin mo ang isang linggo, ilang araw? Sabi nila, 7. Ay, ang sabi ng scripture, sa pagbubukas, pag kinabukasan sa pagtatapos ng Sabat, ibig sabihin, tapos na yung 7 days. Magsisimula uli sa panibagong bilang ng first day of the week. Amen? Amen. Sabi ko, Pastor, hindi po niya ganyan ang scripture. Alam mo ang sabi sa akin? Sunod na lang tayo, yun natin kinagisnan. Tika muna. Sabi ni Pablo, hindi ako nagpapasakop sa sinamang may kapangyarihan, liban kay Kristo. In other words, if we talk Philadelphia Church, ay huwag ka nang tumingin doon sa Laodicea Church. Delikado yun. Kasi ang rapture po, ito ang pinaka-special na gagawin ng Diyos para sa atin. Na kahit ang tao nasa gitna ng maraming leon, ang leon, like Daniel, hindi ka kagagatin. Amen. Amen. Okay? Hindi ka kailangan tumakas doon, tumakas dito, hindi ka kailangan tumakas. Dumagad ka sa gitna ng kadiliman, sabi ng Biblia. Magliliwanag yun. Sa pamamagitan mo. Liban na lang kung hindi ka sigurado dun sa ating pananampalataya. May mga pastor na gano'n. Ganda ng aral, pastor. Okay. Ganda yan. Praise God, naniwala na kami. Pagdating ng panahon, bumigay. Bakit bumigay? Siguro sa tingin ng ibang pastor, motor lang service nito. Walang pera. Mga kasama, wala naman naka-opisina dito. Ako lang yata may pera dito. Nalaman ko, mas mayaman pa sa lahat, hindi lang nagyayabang Itong ating kapatid. Pero sabi ko, ba't nandito? Hindi naman kami mga mayaman. Tika mo na anong mayroon natutunan niya. Iyon pala. Dahil sima nito, kahit balik-balik ta rin, ang December sa Israel, kurog ka sa Bisaya sa sobrang tugnaw. Ang mga pastor na sa Pilipinas hindi nakarating ng Israel, tunong ipaglaban. Hindi, talagang totoo yan. December 25. Hindi nga nakarating ng Israel, nga nakarating. Tingnan mo. Hindi, sabi ko, ang nagkumbinsin nito, ang Diyos. Amen. Hindi kami. Ano bang pakinabang niya sa amin? Amen? Amen. Nanay, anong pakinabang? So, tingnan natin Okay, papasok tayo dito. Itong Sunday na ginawang, sabi nga ng ating kaibigang pastor na makilala, issue daw sa kanila. Sabi ko kung issue, pag-aralan natin kung issue. Pastor Jojo. Sabi niya, hindi nga namin alam Sabi ko, problema yan. Okay, doon sa propesya, isang linggo at kalahati ng isang linggo. Now, paano ito i-design spiritually and literally na makompute natin na lalabas itong kalahati? Yan mo ang Hebrew, dito tayo sa baba. Ang pagbasa sa Hebrew, from the right to the left. Okay? Sa ating panahon, ang pagbasa, from the left to the right. Di ba ganyan pagbabasa?
Sa Hebrew, from the right To the to the left. Ang hirap niyan. Tilma. Baliktad mo, matil. Alright. Jesus, susi. Sani, Nisan. Mexican. Hebrew. Sa Gentile, tayo, Sani, from the left to the right. Okay. Pagsalubungin natin yung Hebrew, which is the original Bible, at yung time natin na sinabi ni brother, yung time natin, magsasalubong sila. From the right to the left Hebrew, from the left to the right sa time natin as a Gentile. Okay. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Tanong, alin ang unahin na pagbibilang? Sa Gentile o Hebrew? Hebrew mo. Anong unang bilang na gagawin natin? Hebrew o Gentile? Hebrew. Sinong unang bayan ng Diyos? Israel. Ano ang original na Bible na dapat panimulaan? Hebrew. Bible. King James. Kasi magmula sa Hebrew, di ba? Nilimbag na yan ng Aramaic. Tapos Latin. Tapos hanggang sa English. Hanggang sa may Bisaya na, may Tagalog na, may Ilocano na. Ay, hindi ka na maligaw ngayon. Kasi ngayon, ang Bible, meron ng English, meron ng Tagalog. Eh, ngayon, mas matindi pa. Okay. Ngayon, sa time natin, makikita natin, itong 2 linggo, itong Monday, ito ang start ng panahon ng Labor Day. Di ba? Pag nagtatrabaho ka, Lunes ang tinatawag na unang araw. Amen. Labor Day, ibig sabihin, ipinakita po yung economic system ng daigdig na ito at saka yung religious. Pinagsanib na ngayon. Yan na? Okay. Pag pumasok ka ng Monday, ang tawag mo unang araw ng isang linggo. Ang 7 days noon ay, Sabado. yan ang doctrine ng Roman Catholic. From 21. Roman Empire, sino yun? Seconds. Tandem. Yan ang emperor ng Roma. From 321 century. Okay. Hindi ko sinisiraan si Constantine ha. Naka-video tayo. Malinaw yan. Lahat ng church kumbinsido yan. Nais ko lang i-emphasize yung truth ng three kinds of caught up in the air. Okay. Ngayon, magsisimula tayo dito sa weekly. Ha? Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ganon din position po dito sa Labor Day. Okay. Magsisimula ka sa Hebrew, right side. Sa right side. Going to the left. To the left. So, paano ang competition ng bilang sa isang araw? Sunday lang muna. Sunday. Sunday, May Saturday yan dyan, Bishop. Saturday na yan. ayaw ah. Wala kanya talaga. Infection na. Meron eh. Meron. Oh? Pero po. Ito, bigay. Sunday, Saturday, Saturday, Friday, Friday. ito na siya. Yan. From the right to the left. Sunday, Saturday, and Friday, and then iham. From the left to the right, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Aniha. and iham. Ang mid-tribulation, tinapos na ni Kristo sa isang linggo. Natin na? Ang free-tribulation, tinapos ni Kristo sa isang linggo. But we are free in tribulation. Pag nakuha ang tamang paglilingkod sa Diyos, ang 1 week na gathering, you are free the tribulation. At pagdating sa mid-tribulation, bakit sinabing mid-tribulation? Tingnan nyo ha. Gitna eh. Yung 3.5 na ito, okay?
3.5. Yung 7 days na ito, isingit ko lang dito, maliit ang blackboard. Yung 3.5 sa Israel. Yung another 3.5 sa Gentile. So, 3.5 plus 3.5. 7. O, di ba lukumas? Tatlong 7. 1, 2, 3. Okay. Yan lang muna ha. Ngayon, itong 3.5 na ito, ang pinaka bilang nito, magsisimula ka dito, Sunday, Sunday, Saturday, Friday. Yan. Magmula ka dito, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. Ang tanong, paano ka magbilang? Monday. Sa Labor Day. Dati. Ha? Tuesday, Wednesday. Magmula ka sa right, palit, Sunday, Saturday, Friday. Friday. Kalahati. From the left, Monday, Tuesday, Wednesday, kalahati. Hatiin mo ito. 3.5 plus 3.5 equals, 7. ito ang 7 days. Ibig sabihin, ang araw na ito, Thursday, Ito na yan. which is today, First. yan ang first day of the week. Yan ang Hebrew chapter 10 verse 25. Yan ang gathering. Bakit po? Para po yan sa pre-tribulation and free great tribulation. Sapagkat ang 7 days great tribulation nangyari sa Israel. Gutom yun. But because of Christ, inalis niya lahat yon. Kaya sabi ng Romans 8:1, there is no condemnation in Christ Jesus. Kapag nakuha po yung perfect understanding sa weekly, para ma-exempt tayo sa great tribulation. Meron tayong kunting kahirapan, parang ano lang, nagutom ka ng kunti, mamagsahin ka, bili ka na isang kilo dyan, kunti lang, mabuhay ka. Kunting simple lang na ano yun. Medyo lang. Pero ang great tribulation kasi po talagang ngat-ngat pati dila mo dyan. Pero hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat meron siyang promise. Kapag ikaw, sabi ng Galatia chapter 3 verse 29, pag sila ay kay Kristo, sila ay maging binhi ni Abraham. Ngayon, maging tagapagmana sa Ayon sa pangako. ayon sa pangako. Dalawang klaseng mana eh. Spiritual and literal. Bago ka makareceive ng literal mana, mabuksan yung lupa mo, Agawin tayo. kailangan agawin ka muna sa tamang aral. Yan. Bago ibigay sa iyo yung material things na pinangako ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom. Ito ang implementation ng kingdom. And then, ipamuhay mo na ito, which is righteousness. Pag nasa iyo yun, kasunod yan, all these things shall be added to you. Bakit ngayon nagkaroon ng corruption ng maraming pastor? Things mo na. Kasi po, binaliktad nila. Inuuna nila ang things. Ang righteousness hindi ko makita sa kanila. Amen. Actually, that is my personal opinion. I'm telling the truth. Mas gusto ko si... mga ganyan, mga simpleng mga taan. Hopefully, lumaki na itong bibi na ito. Mukhang mas malaki pang kamao sa akin yan. Papalit ka tayo pakyo. Sabi ni Sir Marlene, yung bata parang simple lang. Bakit? Parang may tinitingnan sa ibabaw. Tinignan ko kanina, ang mata. Pag Danny Brad Noel, tinatandaan niyang mga mukha. Paglaki ko, yari kayo. Yun naman gano'n. Ngayon, itong isa paano? Okay. Ganon din po ang proseso, di kayo mahirapan. Under Daniel chapter 9, verse 27. From the right to the left. Anong araw to? Sunday. Saturday. Saturday. Ay, Saturday. Kaya po, merong mga Seventh Adventist. Natigan na. Bilis matuyo. Pag matagal na store na nakabukas, matutuyo Oo. talaga. Dapat isasa na. Kaya nga, no? Dapat tinasa. Thank you, Brother John. Ang alcohol sa pinawa. Okay, bilang uli. From the right to the left. Sunday, Saturday, Friday. Friday, Thursday. Thursday, And 1/2.
Wing. and a half. Nilista nila sa So, from the left to the right, Sunday. anong araw to? Sunday. O, di ba, maraming church ngayon ang worship Sunday? Bakit po? Dinesign sa Labor Day na kailangan ang Sunday, weekend, para obligado lahat ng tao magsamba talaga sa declaration ni Constantine. Maraming kita ang church. Inayos ang economics kasi lahat ng tao kailangan mag-aral hanggang college, hanggang kolehiyo. Pag nagtrabaho, susunod siya sa araw ng first day ng Labor Day, kung ano ang weekend. Pagdating ng linggo, simba. Roman Catholic, simba. Born again, nagsama-sama. Tika muna. Parang ayaw kong sumama. Sabi ko, tika muna. Bigay ba ng Diyos yan? Hindi. Anong nangyari sa time ngayon? Sabi ko doon sa kaibigan ko, ako'y naniwala sa rapture. Ako'y naniwala sa put up in the air. Ilang taon kayo sa langit? Air nga eh. 3 and a half. Ilan kayo doon? 1,000. Kung ganyan bata, ilang gatas ang babangunin mo sa ira sa 3 and a half doon sa langit? Tubig, mineral water. Saan mo isa kayan? Eroplano. Anong pambayad mo? Okay, after 3 and a half, bababa sila. Wala nang bababa. Pagdating doon sa First Peter, dudurugin ng lupa. Anong tutungtungan mo? Anong tataniman mo? Wala na. Wala nang grabe. Anong klaseng caught up? Anong klaseng rapture? Anong klaseng left behind ang gagawin ng Diyos? Okay, Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Amen. Let us read. Ito po ang ating mababasa. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ano ba ang lakad natin nung una sa sanlibutan ito? Lakad katulad ng Laodicea, hindi Philadelphia. They are under the Great Tribulation. They are not free tribulation. Sapagkat hindi nila alam ang tagapamagitan sa tribulation na pinag-usapan na ito. Pero alam natin sa tulong ng Diyos. Okay? Tuloy. Ayon sa mga pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Ano ba yung pangulo ngayon ng hangin na doktrina? Ang linggo ay ginawang first day of the week. Pag sinabing hangin, aral yan ang tinutukoy. Chapter 2, verse 2. Aagawin. Okay, tuloy mo. Nang espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Ano bang espiritu meron? Espiritu ng nasa Episo, Smyrna, Laodicea, Pergamo. Actually, ang nabanggit ni Brother John, Philadelphia, napili niya, ganda. Gumagala na ngayon ang mga espiritu. Sabi ng iba, huwag kayo dyan, kulto yan. Sabi ni Brother, narinig kong isang pastor, basta tayo doon sa church na yun, tayo sa aral na yun. Hindi nga nakarating ng Israel, yung nakarating ng Israel, nagsasabi ng totoo. Di sabi naman ng iba, yes, okay yan. Bakit? Pagdating ng December 25, kahit na naisani, alam ko, binibigyan yan. Wala naman. Happy New Year, Merry Christmas. Pag nakita mo sa kanto, nagbigay ng 200, 300. Ikaw, kahit may kulit na pera. Para napasikat lang, Merry Christmas. Masko mo. Actually, bumay ako nung nakaraan. Nahirapan talaga ako sapagkat pag nagbigay ang pasahero, Merry Christmas. Hindi ko, Lord, sana hipuin mong bibig ko na hindi makapag-reply. Thank you na ako, thank you. Ganun ako, thank you. Para akong Koreano. Thank you. Arigato. Natuto ako mag-Korean eh. Di, pagdating ng New Year, ganun din. Happy New Year. Problema to. Alam mo, actually, 10 years naming binuno yan, paano kami nakasurvive dyan. Kasi ang aming kapitbahay, humot ang luto, kami wala kaming luto. Pero sabi ni Mr. Marlen, magluto tayo na kahit pa paano.
Kasi yung iba nag-ihaw, tayo hindi. Para sa baka sabihin mo na tayo, ano? Pag sarili na. Mr. Marlin. Ano kami, ano? Di, paglabas mo sa bahay, Happy New Year, Pastor. Ay, morning. Tanghali naman, Happy New Year, Pastor. Ay, turn on. Gabi naman, salubong mo yung goodbye. Happy New Year, Pastor. Yung ano? Ay, good evening. Hi. Okay, sabi ko, Routine Korean nito. Okay, Kayo sumusunod dun. the last one. The last one. Kanina from the right to the left, Sunday, Friday, and Saturday, Friday. Thursday. Thursday. Now, Sunday. from the left to the right, Sunday, Monday. Tama Tuesday. si Brother Jun. Ah. Pagka naka-open, Sunday, Naubos na. Yeah. Sunday, Monday, and Tuesday. Tuesday. Ang kalahati ay Wednesday. Wednesday. Tapos salubong sila, ah. Lahati yan. Lahati. Ibig sabihin, ang 7th day sa 1 week is Wednesday. Wednesday. Ito naman is Thursday. Thursday. First of the week. Ilang araw? Dalawa. Isa, Dalawa isa, kalahati. Sige lahat eh. 2 plus 1. 3. Basa. 12:40 na, Matthew. 12:40, Matthew. Ganito pong ating magbabasa mga kapatid. Yung kay Jonas. Asan ka na po, Tio? Sapagkat kung paano si Jonas ay napasatian ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasailalim ng lupa Yes. ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ngayon, sino ang magbibigay ng pre-tribulation? Iyong pinanganak ni Virgin Mary, Amen. which is the image of God. Sino ang namagitan sa Great Tribulation? Iyong pinanganak ng anak ng tao. Iyong namatay at muling nabuhay sa loob ng 3 Araw. Yan ang lumalabas sa 2 linggo na dinisign na ang competition sa 2 weeks is 14. Na itong 2 days sa 7 days, 3 araw po, yan ang lumalabas na walang iba ang mag-save sa atin yung nagbigay ng 10 utos. Amen. And that is a perfect caught up in the air. And that is why today, yun ang ating worship. Hindi tayo nakihalo sa Mundo. sistema ng Laodicean Church. Ngayon, praise the Lord, hallelujah. Actually, nakailang oras tayo? Ilang oras na ba? Lapos ang oras. Ha? 9:44. Okay. Sa Revelation chapter 1, verse 11, Revelation chapter 1 verse 11. saying, I am Alpha and Omega. Ang tinutukoy niyan yung 7 days. Okay? Alpha and Omega, Ephesians 2, Laodicea. Anong gagawin niya? The first and the last. Yung problema sa Ephesians up to Laodicea, magmula sa simula, i-regulate niya yan. If we talk caught up in the air. Yan na. The first and the last, and what thou seest, write in a book, and in unto the 7 churches which are in Asia, Anto Ephesus, unto Ephesus, and unto Smyrna, Pergamos, and unto Pergamos, Thyatira, and unto Thyatira, Sardis, and unto Sardis, Philadelphia, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. 1:11. Amen. So dito, sa madaling sabi po, mga kapatid kay Kristo, hindi nag-uusapan dito ang husay at talino. Amen. Pinag-uusapan dito yung naagaw ka talaga sa tamang aral. Yes. Pag naagaw ka sa tamang aral, hindi yan naka-aircon ka na parang napakasarap ang buhay. Maraming pagsubok ang harapin mo. Natin. At salamat sa Diyos, ang Pastors and Bishop Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, under Jesus Christ Government. Sila, tayo, kasama tayo
lalagpas tayo doon sa isang madilim na pagsubok na daanan natin at sa likod noon. That is a free tribulation because of our Lord Jesus Christ nabuhay siya after 3 days and 3 nights and we need to die. Saan tayo dapat mamatay? Sa dami nating pagkatao. Amen? Amen. Kailangan mamatay tayo at mabuhay tayo kay Kristo. Amen. Kaya ang ating buhay ngayon, hindi na pangkaraniwan. Amen. Ano mo minsan pag may asawa tayo, der, halika. Yung naghatak-hatak sa'yo, hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Ikaw naglilingkod, ginaganon-ganon ka lang eh. Amen? Amen. Noon pa nag-reunion kami. Sabi ko nga sa mga kapatiran, sabi ng mag-anak ko, alam mo yung lechon na kinakain natin, bigay sa aking jowa sa Saudi. Eh, tinigil ko yung reunion namin. Inuman, kainan. Sabi ko, paano nalulugot ang Diyos dito? Eh, kadalasan ngayon ang reunion, ang February Noel yan. Kung hindi, December, January. Kasi may mga bonus, may mga 13 month, di ba? Ani, ng mga Oo. harvest season yun eh. Kaya mas mapera na. Mayroon talaga. Alam nyo, wala nang kurente. Wala na. Lubat na. Tignan nyo ha, may singit ko lang. Kasi po, ang pagkaintindi ng tao, kapag meron kang 13-month pay, tawag niyan bonus. Pinagtrabahoan. Bonus, 13-month pay, magkaiba yun eh. Okay, yan na. Sabihin na lang natin, kung masipag ka sa company, bonus ka. Pero under the law, yung mga talagang may kapasidad magbigay ng 13-month pay, talagang obligado ka magbigay. Yan na. Ito bang 13-month pay na ito? 1 month na binabayad. Ito ba'y ito'y pinaghirapan mo o hindi? Pinaghirapan natin. Bakit? Tingnan nyo ha. Ang government nagbibigay po ng day off. Once a month. Siyempre, kailangan magpahinga ang tao. Okay. Ang buwan ngayon ay merong pizza na 30. 30, 31, 29. Nawala lang sila na isanin, natuyot na itong mga ano. Merong 31. Merong 30, 30. Merong 29, 29. mayroong 28. Merong, kita nyo? Dapat bumili tayo ng isang drama. Natutuyo. Dapat saksakan niyo agad para Siguro bibili natin yung ano, yung tips na lang kasi meron naman tayong ano. water bill. Ah. May 31, may 30, may 29, may 28. Tingnan niyo po ha. Pati sa pizza naka-design eh. Ipinakita kanina doon sa Philadelphia, Asia Minor. Pag sinabing Asia, gagamit ka na ng pagtawag sa panahon, parang radar, na ang mundo mayroong north, south, east, west. Ilan yun? Apat. Diba, 4 yan. 4 division. Tingnan nyo ha, ang 28, nakadesign siya sa eastward. Why? Sapagkat ito ang perfect calendar ng Diyos. Ang 29, 30 and 31, hindi galing sa Diyos. Ito ay may dagdag ng bawas. Isi-shortcut ko lang po, ano? Ang tanong, paano napatunayan? Na 28. 26. Tingnan nyo ha, dito sa time ni Christ, wala na tayo medyo... Sa time ni Christ ha, Basta wala lang eh. Basta naman. yung binanggit natin kanina, kung tatlo, tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation, great tribulation. Okay. Papasok ako doon sa aral tungkol po sa 28 para po ma-determine natin ang tamang pizza. Okay. Basahin mo na yung Genesis, Pastor.
Genesis chapter 8, verse 14. Genesis chapter 8 verse 14. Dito po ang ating mababasa. Tuyo talaga siya. At nang ikalawang buwan ng ikadalawang 17 araw ng buwan ay natuyo ang lupa. Tuloy. Verse 16. Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang inyong asawa, at ang inyong mga anak, at ang mga asawa ng inyong mga anak na kasama mo. Sabi niya, ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, ang mga hayop, at ang mga bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalak-anakin at mangagsidami sa ibabaw ng lupa. Napansin niyo po, si Noe ay merong 600 plus na edad nung time na yon. Sa unang buwan na yon, hindi pa totally nagkaroon ng pagtuyo ang lupa. Sa unang buwan, sa unang araw, pangalawang buwan, sa ika-27, nakita nila na ang lupa ay totally natuyo na. Iyon. Medyo gumana. Plus 1 plus 27. Ang kalendar actually na ginamit ng Diyos, 28 kalendar lang, hindi 30 and 31. Ang 28, sabi nga nila, pag pinanganak ka ng February 28, may kaya nila sinabi yon para takutin ng tao. Actually, yun ang perfect kalendar. Ibig sabihin, ang isang buwan po, ang isang buwan natin ngayon, sa 28 kalendar, compute nyo, 28 times 30 equals 28 plus 30. 28 plus 30. 28. 15. 58. Okay. Dito mo tayo para madali. 12. 12 times 3. 28. 12 times 28 equals 336 days. Compute mo nga kung tama. Tama. 336. 36 days. Oh. Sa 30 and 31, Oh, 365 days to 360. 65 pagka leap year, 365. pag 65 pagka common year, leap year, 60 pagka common year. So 365 minus 336 equals 29 days. Halos 29 days ang difference niya. 29 Days. days. 29 and a half yan eh. 29 days. Opo. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 29 days ang kung dagdag. nagtrabaho ang isang tao, yung bonus, yung 13-month pay, Yan na yan. pinagtrabahan po niya yan. Kung sa Bisaya, perting ilara sa mga tao. Pinagtrabahan mo yan, hindi yan bonus. Hindi ang bonus. Pinagpawisan namin yan. Because they are using 30 and 31 kalenda. Actually, sa Biblia, 28 lang. Okay, ibang topic po tayo. Sa ngayon, atin pong pansamantalang patuloy na atin pong pagbabahagi. Sa ibang araw, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na isituro, pagbabahagi. At mali ng Diyos, si Brother June ay patuloy na bigyan ng kalakasan, kagalingan mula sa Panginoon. Lahat tayo, para po, ipagpatuloy natin ang pagkakailangan ng Diyos, lalo na po dito sa topic na pinahagi sa atin ngayon, yung tungkol sa caught up in the air o rapture. Amen. Kaya ito po ang ating pinasalamatan sa Diyos dito po sa Kiligan Church, na ang ating pinag-uusapan hindi lang pagkain material kundi pagkain spiritual. Amen. Amen. Sabi ng Diyos na bawat isa sa atin Ito, ay makapagpatuloy ito sa may kadakilaan. nadagdag lang ako Okay. naalala ko. Doon sa Great Tribulation,
yung panahon na yan, hahanapin mo yung mamatay ka pero hindi ka mamamatay. Pag Yun. kumawala yung beast dun sa ilalim ng lupa, yung sting nun tutusukin ka, maglalas siya ng 4 to 5 months yung masakit. 5 months. Hindi naman siya fatal, no? Hindi ko sabihin hindi ka mamamatay doon sa sting, pero napakainit. Para ka na sa impyerno. Yun yung sabi nung na-recite ko doon sa isang Bible scholar. Tapos ano ba? Sinong gugustuhin mo yung abutin mo yung Great Tribulation? Hinahambangan nila yung bato bagsak ka. Kaya ngayon pa lang, Samahin mo kami. masama tayo doon sa Yes. Great Tribulation. Kaya kanina, binanggit ni Napakahirap. brother, kung hindi pa ikliin, walang maliligtas. Oh. Kaya nagbigay na ng declaration ng Diyos na ang tao mamuhay na lang ng 120 years. Di ba yung, wala kang makain ngayon, may nakuha kang pagkain kasi scary yung pagkain dyan eh, walang makain eh. Makakuha ka, masusurvive tayo ng 1 week. No, dahil sa nakuha mong pagkain. Yun yung survival mo, 1 week. Pero dyan sa Great Tribulation, moment by moment survival. Ganong kaikli yung chance mo, moment. Kapag nakita ka, tutusukin ka nung ano eh. Kaya tinabiyang, Mahirap, mas mabuti pa, kunin ka na lang ng Panginoon, natural death. Kaysa ako yun ang, Laki ng ano ko mata. kaysa masama ka, mahirap. merong mga nangamatay, merong mga tao na gustong mamatay pero ayaw na siyang matay-matay. Oo, napakahirap. Papabagsak na nga sila ng bato, ayaw. Ang kamatayan lumalayo sa kanila. Kahit Ibig sabihin, tumulong ka. kung nasa ICU siya, talagang pahirapan siya ng Diyos. Actually, Haharapin mo talaga yung Panginoon. Araw at gabi. hindi naman ang Diyos nagpapahirap sa tao, kundi yung paglabag ng tao sa kalooban ng Diyos. Kasalanan. Kasal ko. Ngayon, kailangan paikliin ang panahon. Kaya ang edad ng tao hanggang 120 lang. Ay si nanay mag-iiti na. 85 na po. Sabi, 85, ano na lang. sabihin na lang natin, huwag mo na pangarapin 25. Talagang biblical, hanggang dito lang tayo eh. Ang huli nga ng ano ng Bible eh, kung nasa kalakasan, 80 hanggang 70. Oo. Halimbawa po, ang edad mo ngayon 80. 80? 85. 85. 85. O anong gagawin mo pag siserve sa Panginoon ngayon? Hindi mo na kayang magbiyahe ng mag-mission ng ano. O, ano na lang natitirang edad mo ngayon para saan? Pag-service na lang sa Lord. Eh ba't nawala ka 2 months? Hindi kinagaw eh. Inagaw daw sa inagaw. Look up in the air. Meron pa naman susunod na hindi na maulit. Ay, hindi na ito. Hindi na maulit. May love life na siya. Sinabihan ko, hindi na maulit.